Dali. Hindi ka nagkakamali. Kaya hindi ko man naging matayang na kaibigan ng ito. Wala ka bang mata? Tumingin ka nga sa kapaligiran mo? Ay, sa inyo na po. Hindi, sa inyo na. Hindi sa inyo na po talaga. Sabi mo pa na eh. Ang klaseng tinola yan. Wala pa kayong ka-prepare na magandang bahagi ng manok? Ginong ikaw. Sa katulong ng pamalaga sa minsan ba yung ganito mo? Totoo lamang. Kahit na ba ay kalimutan ako ng aking bayan, kailan ba yun ako makakalimutan? Don Crisostomo, bakit wala ka nung kasal namin? Hindi ko ba nakatakot na paanyaya? Kasi sinapot, ako'y nasa kong Ginong Crisostomo. Nakilala niyo po ba si Ginong Kulabo na pala sa iyo? Siya, ako na po. Isa mga kasila. Ano naman ang nakamalagang bagay na matanggal sa mga sa iyo? Nakita ko na ang kadalugan o kasalanan sa bayan. Ay ito ba tayo sa tagalit ng kalayaan? Yun lang ang bagay natutunan. Maging sa malita pa ng dito ang bagay na iyan. Mga Ginoo, pagpasensyahan niyo na po ang mga pinapakita ng pag-uugali sa akin. Ganyan na ganyan din siya sa mga Sulutan po ako sapagkat karating ko lamang din ng Pilipinas at iwas din ay doon ako sa aking bayan. Ang lahat ay para sa Espanya at sa Pilipinas. Mabuhay! Nakita ninyo? Magiging pa magmataas mga tulad na sa pag-aaral sa Espanya. Dapat ito yung pagbawa ng pamahalaan.
Binata, mag-ingat ka. Matuto ka sa karanasang sinapit ng iyong ama. Ito po ba, rinig ko, gawin ang pamahal sa aking ama? Alam niyo po ba kung anong nangyari sa kanya? Hindi niyo po ba alam? Ang inyong ama na si Don Rafael Ibarra ay namatay sa bilangguan. Ang kanyang pagkamatay ay may isang marangal na dahilan. Ikukwento ko ito sa inyo habang tayo magtungo sa kanya. Ang inyong ama ay nabilanggo dulot sa pagkabuhan niya sa isang artilyero. Ang artilyerong ito ay nooy nananakit ng isang bata. Nagkataong dumaraan ang inyong ama at sa sobrang galit ay nabugbog ang artilyero at ito'y tumama sa isang sahig. Ang totoong kadaglanan ng pagkabuhan ng artilyero ay congestion dulot sa pagtama nito sa bato. Ang inyong ama ay nabilanggo at sa bilanggo ay nanghina. Nang malapit na makawalang sala, siya'y binaril. Siya'y namatay. Ang ibang mga pangyayari ay may sasalaysay sa inyo yung Kapitan Shadow. Mauna na po ako. Magandang gabi. Maria, nandiyan na si Don Crisostomo. Ganun mga kaibigan. Okay, magandang araw. Kita niyo po ba si Maria? Si Maria ba? Nandun siya sa may Azotea po. Tagal mo malaman, ano? Sa palagay ko ay nalimun mo ako ng maraming beses habang ikay nasa Europa. Hindi ko ba mga kalimutan? Tapos ang ating bunan sa iba. Nung ako'y nasa Europa, alaalay mo yung nagsulong sa akin sa aking mga kamas. Ay gusto ko lang, malamdam na yung iwanan. Ang mga kalaro. Tawarin mo. Para isa, maganda. Usiyuin. Kapatid, ang mga Naaalala mo ba na ikay nagalit sa akin? Gumawa ng corona. Ngunit yun, tinawag yung ina at hinahalos sa dugo. Sinabi mo, hindi siya nakaunawa ng Italia kung kayo tinawag niya mahal. Ikay nagdamo sa akin sa pagkatlaki na tawa. Nung tayo pa uwi na, nalagyan ko ng sambong yung ito sombrero upang hindi sumakit. At tayo nagsabat. ito ba ang daw ng sambo? Isang sulat. Yung ba sa ito na ako kapalis na? Ako ba yung sinala ng mga iba pa aking hero? Bakit? Anong nangyari? Hindi nakapagpaligid sa akin na pupunta sa Carvalho. Bukas na ang araw ng mga patay. Dito mo wala ka nito ay ialin sa mundo ng iyong mga bulan. Maraming salamat. Maria, ako po, huwag ka nang umiyak. Mag-gusto na lang ako ng buhay ko niya. Isa pa ako sa kaibigan mo sa iyo, kaya isa naman pa ako sa mabait. Itakas mo ako na lang ba? Lagi ako naman. Ay, ito yung isa. Ano? Ginoong Crisostomo, sundan po niyo ako sapagkat nasa likod pa ang punto ng iyong ama. Aalala ko na
malaki ang bugtod ng iyong ama. At malapit din ito sa isang malaking bato. Mababaw lamang ang tutal. Tanungin natin ang nagpapay. Masasabi po ba ninyo kung nasaan ang bugtod, ang inilibing sa may krus? Ang bugtod po ba na may krus na malaki? May dibuo at natatalian ng yato? Yun nga po. Ang krus na yun ay sinunod ko na. Yan ay buto sa akin ng kurang malaki. Ang padre na mamalo, si Padre Garote. Nasisiraan po ba kayo? Wala pang 1 taon na nakalibing doon. Opo, ito po'y pinukay sa akin ng kurang malaki at pinatapos sa libingan ng Manichik. Ngunit dahil umuulan ng gagawin yun, at ginawa mo yun? Hindi po! Baka po'y malunod isang malibig sa libingan ng Manichik. Itinapong ko ang bangkay sa lawa. Sana ako sa iyong palad. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Ang maaari ay si Padre Damaso. Ang naunang musa. Ipagpaunin mo po, Padre Salves. Basilio! Steve, di ba kayo kasama sa akin? Pinaganda kayo ng inyong ina ng masarap na hapunan. Ayaw po kaming palisin sa Kastan Mayor hanggang ikawalo ng gabi. Umasa po makakuha ko ang aking sahod para may ibigay kayo na. Kung kayo na saan naman kayo pupunta? Ano? Aakit kayo noon? Mag-iingat kayo Huwag kayo nilapit kapag tumubulog. Salamat po mga kasyo. Kawawang mga bata! Dahil sa mga walang kwentang tao sila naman ang nagdurusa! Umali tayo sa gabi ni Inay. Hindi ako matawag na rin. Hindi na ako kailangan ng pagmamakaw. Hindi rin na ako napalo. Ganito lang na tayo araw-araw. Sabi talaga magkasakay na ako habang buhay para doon ako sa gabi ni Inay. Okay, magkasakay na ako magkasakay. Huwag! Sina yung lalong mahirapan at tayo mamamatay sa gutom. Kaya mo na yung pinagdagdag sa akin. Naluloko ka ba, Crispin? Ano pambili ng pagkain si Ina? Buti ba ka nagdinaw na? Crispin! Huwag na akong magalit sa akin. Bakit hindi ako sa palo? Sabihin mo kayo na pinapalo nila ako. Bakit ako pa mga sulat ko? Para maniwala siya. Hindi maniniwala si Ina. Tahan na. Pinaghanda tayo ng pagkain ni Ina. Hapunan? Hindi na ako papakawalan. Kaya hindi ko kaya ako sa pinagdagdag. Ano pa ba? Kahit na ama natin ay bisyoso, hindi tayo ganun. Basilio! Ano ba klaseng pagpapatugtog yung ginagawa mo? Ikaw, Crispin, ibalik mo na ang ginagawa mo! Puro kayo kapalpakan! At dahil dyan, sa isang pa kayo makakauwi. Ngunit inaantay kami ng aming ina ngayong ikawalo. Inutusan mo ko? Inutusan mo ko? Ginoo! Ginoo ka! Maawa po kayo! Naku, sigurado magugustuhan ni Crispin ang kawilis na ito. Ay, tagal naman nila tumating. Sisa! Labas mo yung pagkain! Bilis! Umakalaw na yung tiyan ko! Dali!
Dali! Hindi mo ba iintindi yung mga anak? Ay, hindi ko mas bakit nakapapasa na si Crispin at mag-uwi na sa akin si Basilio. Sa wakas, magkakapera na ako pati at sugal. Hoy babae, ipagtabi mo ako ng pera mula sa sahod ng iyong anak. Di mo ba sila talaga hintayin, ha? Estupida! Wala akong pakay sa mga yan! Uminang gutom ang aking mga anak. Wala silang kinain buong araw. Sana yung kinain sila nung magbibig sa akin, ikaw. Inay! Inay! Pagbusan niyo po ako ng pinto, inay! Anak ko! Anong nangyari? Nasaan si Crispin? Huwag po kayong matakot, ina. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Sa kumbento? Anong nangyari? Buhay siya, inay. Ngunit siya'y nilalagyan ng sakastan mayor at sinabayan ko ako ng talilis. Habang ako'y naglalakad, ay may mga sibil na sinigawan ako ng kienbibe. Kumarimot ako ng takbo at nagpaputok sila. At dumapli sa akin sa kullo. Nagkasugat ako sa noo. Kung ako'y nagpaulo sa kanila'y paglilinisan nila ako ng kwartel at malamang ay bubugin pa. Diyos ko, salamat na nilagos mo ang aking anak. Ina, huwag niyo sabihin sa iba na ako itunong sa mga sibil. Huwag po sabihin ninyo ako'y nahulog sa kahoy. Ano ba, anak ko? Bakit ngayon sa kumbento si Crispin? Sa totoo po'y siya'y pinagbintahan na akong 2 ounce ang ginto. At hindi siya titigilan ng sakastan mayor hanggat di niya ito nilalabas. Mabait kong Crispin. Palutangan na mabait kong Crispin. Kapag na tayo marami lang, ito ang mga marami tayo sila pinagtitiis ng lahat. O siya, nagkakulit ka na ba? Salamat, ina. Ngunit tubig lamang ay maaari na. Ina, bakit hindi ka lang tayong tatlong manirahan? Kayo, si Crispin at saka ako, palagi na lamang kayo binubulong ni Ama. Kaya mga ayaw niya kumain. Hindi tayo sa tulad ng aking gawin. Ah! Ah! Anak ko, ano nangyari? Walang po, ina. Ina, maaari po bang di na ako bumalik sa pagiging sakristan? Ngunit bakit? Magiging tagapastor na lamang kay Don Crisostomo. Si Crispin naman ay mag-aaral na lang sa Maynila at kung sa swerte yun ay bibigyan nila ako ng isa sa kanyang mga alaga. Ano bang masasabi ko kundi? Malututi akong tatanggapin ng pari sa aming dala. Marahil ay hindi ako. Magandang araw po. Saan ko na mag-ilagay? Siya na lang. Maaaring mo mo makausap ang pari. Miss Ted, si Christine po ba ay naiwan sa Christian? Christine, nasa rito. Nasa inyong bahay. Munang ipagkaila. Si Basilio lang po nasa amin. Naiwan po si Christine dito sa kumbento. Totoo nung naiwan siya sa kumbento. Ngunit agad naman makatapos makapagnakaw ng maraming bagay. Naghanap na siyang Guardia Civil ngayon. Kaya't marahil, nasa inyong bahay na upang hanapin yung mga bata. Alam mo, mabuti kang asawa mo kung sasamang iyong anak. Sumaan na tulad sa kanyang ama. O baka nga mas masama pa eh. Alam mo, wala kang mapapalas sa iyong uri mga anak. Aba, huwag kayo dito umiyak. Hindi mo ba narinig? May sakit ang pari. Ginagawa to sa atin. Inosente ang aking mga anak. Alam ko wala. Di nila kaya itong gawin. Anong pa ginagawa mo rito? Palisin mo nga siya. Alis! Layas! Wala man ako dito! Alis nga, alis.
Sabi mo ang totoo kung di kayo namin natali. Ikaw At babarilin. Ikaw ang ina ng magnanakaw. Ina ng magnanakaw? Ako'y walang anak na magnanakaw. Pendeo, asan ang kwartang ibinigay sa'yo katabi ng iyong mga anak? Wala? Ah, eh. Huwag mo lang magkaila at sasabihin ka. Narito kami upang huliin ang inyong mga anak. Ang malaki na katalan, ngunit ang maliit ay saan mo itinago. Ginoo, matagal ko namang hindi nakikita si Crispin. Ayun ko siya dito sa komento. Kung gano'n ay sasama ka namin, siguradong ilalabas na niya magnanakaw ng ang pinto kapag nakita nila na ako lang ang kanilang ina. Sinureto tayo yan. Kaya na lang kanyang itsura ko, ha? Diyan ka lamang! Kasalanan ng iyong mga anak kung bakit ka makumulong. Inosente ang aking mga anak! Palabasin niyo ako dito! Naawa kayo! Diyos ko! Tulungan niyo po kaming makaraos, anak! Sana alam namin ngayon! Iyan ay kagagawan lamang ng kura. Kung gusto niyo balik ang kanyang dito, ay hilingin niya ito kay San Antonio. Si Bill, palayaan ng mamaya. Susunod po. Ito'y bala ni Basilio! 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 Nasaan ka na? Crispin! Narito si Inay Crispin! Basilio! Hintayin mo ako, Basilio! Ba't ako tinitingnan? Ba't ako tinitingnan? Nakita niyo ba si Basilio? Mga kaibigan, nakita niyo ba si Basilio? Basilio! Crispin! Ah! Ano pa nga? Talo ka na. Talo ka. 2:30 na. Okay. Seryoso na bata kami, hindi ko ba kami? Ako ang uli ng isda para sa atin. Mukhang Ano yun? Ano yun? wala ano. Ang buhay ko'y punta po sa inyo. Tulong po kayo sa pangalan. Huwag niyo na pong biruin ang tadhana. Nakakatakot ako ko doon. Kano ka na? Nakita ko na. Kano ka na? Bati papatulo. Ayan, favorite mo.
Saan naggaling ang unang referensya? Pinagkakin mo kayo yun? Hindi, ako yung niligaw lamang. Cecilio? Miss Smith? Sundan niyo ang babaeng yun! Ayon kay Don Filipo ay nawala ang dalawang anak ni Sisa. Padre Salvi, nawala ba kayong dalawang sakristan? Ngayon ay nawawala kayong dalawang sakristan sa inyong referensya at di man lang kayo naniligali. Ngunit ako sumagot sa nawawalang sala. Mabuting sagot, tagapagpala ng kaluluwa. Mabuting sagot, banal na tao. Ako ba'y binabastos mo? Nung nawala ang mga sakristan, nagpapunta kami ng mga kawal ng baril. Bilang pinuno ng Guardia Civil. Alam mo ba ang pangyayari nito? Mga ginoo, huwag tayo nagpapalala. May nais ako na ipagamot ang babaeng baliw sa mga mediko. At sa inyong tulong, dalawa, maaari natin mahanap ang kanyang dalawang anak na nawawala. Ano yung binabasa ninyo? Naglalaro po kami ng Rueda de Fortuna. Kasi nakalingan, hindi nyo ba alam na labag ito sa kagustuhan ng Diyos? Ngunit higit na kasalanan ang makilang sa gamit ng iba, lalo na kapag walang paitulot. Ito ay isang uri na pag-ibot na labag sa batas ng Diyos at tao. Walang kikilos! Baba na kumilos! Mga ginoo, anong kailangan niya dito? Bigay sa amin ang salaring nagngangalang Elias na naging piloto nyo kaninang umaga. Ang piloto? Isang salari? Baka po kayo'y nagkakamali. Hindi po, Ginoo. Ang piloto o ang Elias ay naparantangan muli ng pagbubuhat ng kamay sa isang pari. At siya ba ang piloto? Yan nga po, ay susubok sa amin. Tinatanggap niyo po sa pagpipisa niyo ang masasamang tao! Ginoong Ibarra! Mga ginoo. Ngunit, Wala akong tungkulin na ipagbigay alam sa inyo kung sino ang aking mga iniimbitahan. Lahat dito ay maaaring dumalo sa salo-salong ito. Kaya hanggat maaari, umalis na. Yes. 2:36. Pagpasok nyo dun, Mat Evan. Hindi ko alam kung kanino kayo tupo.
sa kanila ang iyong mabuting kalooban upang kanilang maitulog. At sa kanilang mga bibig ay hindi mo ipinagkait ang iyong mahalagang biyaya. At dinulutan mo siya ng tubig upang maglaho ang kanilang pagkauhaw. Ngayon, kapag nasasalubong ang pari, ay aalis na lamang sombrero at babatiin. Ang mga estudyante mga ng konting Latin na pag-aral sa Maynila Europa ay nakikipagkamay na lamang sa mga pari. Ayon sa mga banal, malaki ng pagkagulang ng mundo. Matatanggap na ng mga iyabang ang kanilang pamisa. Hoy! Lumayas ka! Demonyo! Aso! Hayop! Ito ba? Ito ba? Ang aking napapala sa pagbibisa? Pinuntahan ng mga Diyos kaya nag-aaway ng umurahan! O walang galang! Sinabi ni Jesus sa kanila, at totohanan ang sinasabi ko sa inyo, mayroon lang nakataya dito. Kahit anong paraan, ay hindi makakaranas sa kamatayan. Hanggat hindi na nakikita ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Most paharapin nyo dito. Marami hindi yung maharap. Okay na lapis mo ang Diyos. Okay, Lucis. Sa pagkatapos pa kayo. Mga Ginoo, darating ang general at sa bahay kong nanginginig. Ako'y maghahanda. Napapansin kong wala si Padre Damaso. Marahil na pagod. Nagpag-uusapan at kayo, mga Diyos. Nagtatapos lamang po ng pagkain. Binabanggit po ni Ginong Ibarra ang mga arkitekto tungkol sa kanila at tinutukoy ang mga arkitekto ng inyong referensya. Ngayon, wala akong alam sa arkitektura. Wait, at wala akong makakabukas sa kanila. Ngunit, bago makapagpatayo ng isang gusali, ay kailangan ng isang dalubhasa o perito kung tawagin. Ang mga may kailangan ng perito ay mga tuta at may hina. Ngunit, isipin ninyo ang inyong referensya. Piliin niyo kung paano kayo sa tulog na ang aming pinakadalaw na ay nakapagpatayo ng isang pagmumutang mabuti, ganda at mura. Napagpagawa siya ng maayos at walang intervay, hindi walang kwalta lamang isang araw sa mga gagawang sa tagaybang bayan. Ang sabi ba ng inyong referensya na walong kwarta lamang hindi maaari? Opo, ay kakatunanan ng mga natutuloy mabuting Kastila. Ngunit, Padre Damaso, Pwede naman. Matuto lang ng Politecnico ay doktor na. Lahat ng mga uuwing ay pupunta ng Europa. ngunit pakinggan ninyo ang inyong referensya. Lahat sila magpapakakas ng gaya na nararapat sa kanila. Ang kamay ng Diyos ay laging nakaakta. Kailangan maging bulag pag ito'y di makita. Namatay sa kulungan. Gusto mo, huwag kayo naman. Ako'y tahimik. Walang katibok. Pero ngayon, ako'y magsasalita. Alagad ng Diyos! Ang bibig ay puno ng kabanalan at pananalig. Ang puso'y puno ng kaibigan, samaan. Lalisa dito katulad ko! Gusto mo, huwag niyo po yun. Nalipusta ang aking ama. Ginamit ang mga mangmang laban sa kanya. Ginamit ang mga kapangyarihan ng kura. Ngayon, pati ang kanyang anak ay pinag-uusig! Kisasawag! Salang-alang. Huwag kang magkahala. Ayos siguro pagkasunod lang ng Isos. Hindi naman si Padre Damaso na walang tama ng Padre Damaso. Oo, hindi ka nila. Paano pinapamparan ko mo? Pwede ba? Dumating na nga akong kinatatakot. Ipinasisira na ni Padre Damaso ang kasalan ng mga Parang at Ibarra. Kung hindi ko sila susundin ay, hindi lang nila ako papasahan dito. Mag-isa kami ng buhay.
ang ibig kayo makausap. Siya ang nakaaway ng Padre Damaso kahit sa kanya. Siya na naman. Ibig ba ng parang iyon na magkagulo sa lalawigan? O kala niya siya ay isang makapangyarihan? Papasukin mo ang binata. Sino sa iyo si Padre Damaso? Wala po siya dito. May sakit ang iyong nahanap. Swerte ang iyong magulang Pilipino. Nakaabot na sa akin ang lahat at ikaw ay inaangaan ng marami. Pinapasalamatan ko ang iyong ginawa kay Nino. Sumulat na rin ako sa hari at hiniling na bigyan ka ng karapat-dapat na pagbuya. Pinipili. Parang kung ikaw ay makausap bago isa ng bayan ito. Ako'y mamamasyal pa pagkatapos makausap hindi ng iba. Ngunit si Ginoong Ibarra isang ex-kumalgado. Karangalan ko pong makita o sa subo ng hari ng Espanya. Tungkol sa hindi ninyong pagkakaunawaan ni Padre Damaso, huwag kayong mabahala. Hanggat ako ang nanunguno rito, hindi kayo maan. Ang iyong espumonyo ay pakikialaman ko sa Austrisco. Pero kailangan natin makibagay sapagkat iba ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Tanging hiling ko lamang po ay maging maligaya ang aking bayan. Kung gaya ngayon, may utang sa Espanya sa aking mga kababayan. Kung hindi po pagmamasdan, ang mga gawain nila ay puro, walang halo, walang kasinungaling, walang pagkukumarin. Ang inyong karunungan ay hindi nababago. Ginoo, sumama kayo sa akin sa Europa. Ang inyong pong kagandang loob ay hindi ko makakaya. Ngunit, hihingi ng tadhana, tapos kung dito pumarito, kung saan mabuhay ang aking mga magulang. Salamat. Ang kapakanan ni Ginoong Ibarra ay naabilin ko sa iyo. Kung isang gagabalayin ni Iman, magbigay alam din ito sa Alvarez. Si Bill, hindi na kumakanta. Susunod po. Vamos, magkanta ikaw. Naisundo niyo malatig ang iyong pagkakanta. Sana'y magising ka naman. Ang buhay kulay ang Itigil mo! Itigil mo pagkat ako'y nalulungkot! Aba, siya pala'y marunong mag-Tagalog. Lumabas! Lumabas ikaw! Baila! 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 Si Bill, dali na mabahay niya kay Marta. Bilisan at bagyan ng mga kain. Bukas na bukas ay dadali siya sa tahanan ni Ginoong Ibarra. Susunod ko. Hindi mo man ako babati ng magandang gabi? Guys, kung daw patayin kita! Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa akin? Cameron! Cameron! Mga kaibigan, ipinapakilala ko sa inyo ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadaga. Siya ay kalihim ng isang ministro sa Espanya. Saan po ba maaari makita si Padre Damaso?
Hintayin mo lang, siya'y karelay pa lamang. Siya po talaga yung aking sasadyain pagkat mayroon akong bilang para sa kanya. May sakit. Ngunit, mapapagaling. Bigyan lamang siya ng isang liquid na gatas tuwing umaga. At harabi ni Althea. Di bakit mo ito bumalik lang? Kailangan mo bumalik para makilala mo ang aming pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya ay kalihim ng isang ministro sa Espanya. Anak ko, hindi ka mamamatay. Padre Damaso, yung pinsan namin, si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya ay kalihim ng isang ministro sa Espanya. Ako po si Alfonso Linares na inaanak ko yung bayaw. Kung inaanak ni Carlitos, kung nakatanggap ng liham, Jose, hindi kita nakakilala. Siguro nung umalis ako sa Espanya, hindi ka pa tinapakit. Zoom out siya, di ba? Yung kami. Ibig ni Carlitos na ihanap ng ikaw, mapagsusukan, at mapapangasawa. Madali lang ang mapapasukan. Marunong ka bang pumasa? Ako po yung nag-aral na abogasya sa Universidad Central. Isang asawa. Halika binata, at ating kausapin si Santan. Anong ibig mo? Padre, ako po ang kapatid na nasawi noong pista. Pinuntahan ko po si Ginoong Ibarra noong isang araw. Ngunit ako'y sinipa at pinalis. Anong gusto mong mangyari? Sana po'y payuhan niyo po ako, sapagkat naniniwala ako na mabuting magpayo ang mga alagad ng Diyos. Umuwi ka na at pasalamatan si Ginoong Business ng Ibarra dahil hindi ka niya ipinakulong. Layas! Ngunit Padre! Layas! Padre Salvi, ano nangyari? Isang hampas lupa na humihinali mo sa karamang trabaho. Hindi na nagdadamdam si mga Clara dahil mahal niya ang kanyang inama. Marahil ay nagkasakit siya dahil sa sama ng loob niya ng musika. Mabuti nga hindi niyo siya pinakausap din Crisostomo. Kung nagkataoy na natin, Lumalakan ang sakit. Kung hindi dahil sa amin, nasa langit na si Cariga at pupuri sa Diyos. basahin niyo ang banal na aklat at malalaman niyo lahat ay gumagaling sa pangungumpisan. Kung gayon, bakit hindi niyo gumaling yung pangit na alperesa? Sa pamamagitan ng pangungumpisan ninyo, Ihanda niyo si Maria Clara sa pangungumpisan bukas. At sa tulong ng biyati ko, siya ay gagaling na kasmadali. Ito na ang iyong bigay ko sa akin ang aking. ang pangit-pangit na dito sa bayan ng mga Indio, bahagi na bagay sa ugali nila. Tingnan mo, wala man ang iisa na bibigay galang sa akin. Ang ganda-ganda ko, ang ganda-ganda ko, iisa walang pumapansin. Turuan mo nga ng leksyon ng mga yan. Pero, paano kung ako'y sakta nila? O tugisin? Ano na lang ang magagawa ko? Bakit pa kumapit ka? Parang hindi ka lalaki. Sayang ang salawan mo. Ngunit, ako'y pilay. Tara na nga, ayoko dito kung hindi ko kayo sa tuloy ng lugar.
Nagkamali ka na binagka. Ang mga Alvarez ay sa pinto lamang ng bahay ko nakarating. Aba, excelentísima senyora Pupot. Ang mga Alvarez di nakapapasok pero ang pipile-pile at umugod-ugod na tulad niya, pwede? Hay! Ang pakikipag-usap ko sa'yo ay nakakapagpababa sa akin. Di ba na bandera ka lang dati na kumapit sa isang Espanyol para makaangat sa buhay? Alam ko na, labhan mo lahat ng magaganda ko damit. Siguraduhin mo na malinis at mabango ang lahat ng yon! Hinay-hinay lang, senyora. Alam kong pinakatatago mong ihip. Sinabi na rin ng aking asawa kung sino yung kasama mo. Sa luna ang bibig, tutulungin ko yan! Walang iya! Hay! Parang alam mo yung pangit mong asawa, ano? Pagbisin mo ng ayos. At kung kapos na kayo sa pera, sko, pag nakawin mo naman yung mga sigil mo. Kung hindi lamang may babae, ay nabugbog na sana ka na sa sipa. Hello, Alvarez! Tumigil ka, Lucas. Hindi kayo sa tunay na lalaki. Tara na. Luluwas tayo ng Manila. Gusto mo sa kapital na lahat. Ang kawalang ang babae na Pero, ano ang mga sundalo? hamulin mo gamit ang sabi ng revolver. Gamitin mo nga yung kukote mo. Pilay pa ako! Wala ka talagang kwenta. Ay! Ay, meron sila ng gusto. Cool. Tama siya. Isabel, ang ganda ko nga. Nais ko ibalita sa inyo na ako hindi na excommunicado. Pinatawag na ako ng Archbispo. Abay, mabuti ko gayon. O siya, puntahan mo na si Maria sa balkon. Alam ko naman gusto mo siya. Parating ko lamang dito. Ikaw ang una ko. Patawan. Hindi mo ako gusto. Kasi pangarap ko na ibabalita sa iyo. Ang nangyari. Maaaring makita mo. Nalalawas. Nalulugod ko ang iyong pagdalaw. Hindi yata't nag-isa tayo ng Pinoy at si Don Santiago. Tayo na tayo. Nakatapo ko na sulat galing Manila na nagpapatotoo sa sinabi ni Crisostomo ako. Napapansin ko na si Crisostomo ay isang mabait na nilalang. At sa tingin ko kung humingi siya ng tawad kay Padre Damaso, ay maayos naman ang lahat. Paano naman kung hindi siya patawagan ni Padre Damaso? Kung gayon, bahala na si Maria Clara. Si Padre Damaso ang kanyang profesor at sa tingin ko ay magkakaintindihan naman sila. Saan ka na nang maghapon? Di mo alam bawat isa sa amin may kanya-kanyang kulang kung saan ka nagpunta? Sabihin mo nga sa akin, Dex. Sabihin ko sa akin si Maria.
Ako na may sumama dahil pinagamot ni Ginoong Ibarra ang aking asawa sa Maynila. Ako'y sasalakay upang makaganti sa mga kura. Ako'y na may sasalakay sa kwartel upang sabihin na ang aking amahay anak na lalaki. Di ba kami sasalak? Sapat na ito. Hindi ka din mo para ay bente daw kami. Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas sa mga sandata at sa gabi ang paglusog. Ang isisigaw niyo yung mabuhay si Ginoong Ibarra. Maganda ka na, Ginoong Ibarra. Magdamali ka na inagkusta. Anong inaantay mo dito? Nihintay ko sumapit ang ikawalan ng gabi upang makakuha ng kwalta. At kayo, ano ang inyong layon? Ganun din. Mabutit may kasama ako. Sa unang tugtog ng kampana ay maglalagay ako ng baraha. Ang baraha ang gagalaw ay ang baraha ng patay. May dala ka bang baraha? Wala po. Paano yan? Naalala ko ang mga patay ay nakikipagsugal lamang sa isang tao. Isa sa atin ay marapat na umalis. Mabuting plano dito. Talo ka! Umalis ka na upang makapagtrabaho ng isa. Sige! Nakatagong ba ang kriminal na si Elias? Hindi ko po siya kilala. Kamal! Di namin tinatanong mo, nakilala mo siya. Kami man ay hindi namin nakilala. Ang tinatanong namin ay kung nakita mo ba siya. Hindi po, hindi po. Mayas ka, walang kwenta. Saan ka pupunta? Hinabol ko po lalaking yun. Siya po si Elias, na bumugbog sa aking kapatid. Ang lalaki na may pilat sa mukha ay si Elias. Habulin natin, madali! Elias, tingnan niyo. May bagong natuklasan. Ang kawayan na ito hindi nasusunog. Ginoong Ibarra, hindi po ang pagsubok ng kawalan dapat natin pag-usapan ngayon. Iligpit ninyo ang mga gamit at umakas kayo agad. Bakit po? Iligpit ninyo ang mga gamit at ngayon hindi umakas kayo. Bakit po? Sunugin niyo na ang inyong mga kamitalan. At bakit nga? Bakit? Samantalang nalaman ko kayo na kayo ang masimuno ng isang pag-aalsa. Pag-aalsa? Sino nagbabala? Nung tinanong ko po ang isang ipal, sinabi niya na kayo raw po ang masimuno nito. Diyos ko! Hindi na po mapipigilan ng gulong ito. Pupunta po kayo sa bahay ng mga Maria, pag di po nila masabi na kayo po ang masimuno ng gulong ito. Hinihintay ako ni Maria. Hindi. Ako muna mamatay. Greenband, ihanda niyo pong sarili pag kayo po ay tutulog sa nila. Girl, tulungan mo ko dito, kaibigan. Ito, ang sulat na aking mga pamilya. Ginoong Ibarra, nakilala po ba ng inyong pamilya? Si Don Pedro Paramedia. Siya nga po. Siya nga po. Ano ang proses ito? Nunong mo, si Don Pedro Paramedia. Opo. Dahil po na makaiksi ng aming pinito ay pinilisi. Kilala mo ba kung sino si Don Pedro Paramedia? Siya ang bintang sa aking mundo at ang dahilan lahat kami sa Mipalan. Tingnan ninyo ako. Ako'y nagtitiis samantalang kayo'y nandito. Mayaman, may tirahan, namumuhay, umiibig. Kayo'y namumuhay.
Pinsan, naging mahingin at malilim po ang totoo. Ikaw na nga pala, ang bagong nakapay ng Kapitan General. Ay, Clarita, ano di kaya mamasdan ka? Nandito kami para mag-usapan yung bebe. Kailangan na tuloy yung usapan. May gagawin mo lang. Unti-unti mo lang ihanda sa mga nagrarang at siya ipapakasal natin. Makikita mo, kapag naging bayo na natin si Linares, ay may hingit ng lahat. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Di sana yun yung pinalit ng lalaki. Ngunit ipitayang mo yung kaniman siya ikakasal. Yan ang marunong ikalilegal. Isasta mo! Maria. Si Elias, hinang ako yung balita. Siya ang nagigtas sa akin. Sumunta ako. Hindi kayo mag-iigala. Pero hindi nalahala ko. Ngayon, nasabihin ako sa patawag ko. Gawa sana maging maligaya pa ako. Paalam. Isasta mo! Pinarito ka ng Diyos upang iadya ako sa walang pag-asang kalagayan to. Narito ako! Para bigyan kita. Tatay. Ako ang makapagbigay ng katahimikan sa sarili ko. Ang gusto mong gawin ko. Ako'y paniwalaan mo iniibig kita. Nararamdaman mo. Hanggang mo na ang sa Inalaman ako kasaysayan mo. Ang tunay na ama mo. Siya ang nagbawas sa aking ibigin ka. Ako'y may mga sulat ng aking ina. Ibig niya ako mamatay. Nakuha ko iyon sa tirahan ng tunay ko mga Damaso. Binigay sa akin ni Padre Sal, kapalit ng mga linaw. Di tayo maaaring kasal na wala pa hintulot niya. Tutuwa na ako na niniwala ka sa akin. Yun po. Ikaw na rin ako. Ikakasal. Totoo yun. Ipinipilit ko lang tinutuloy ko mga. Binubuhay. Minamakal niya ako kahit hindi naman. Ngunit ang igaganti ko sa kanya, katahimikan. Minsan lang ako umibig sa Diyos. At kung walang pag-ibig, hindi ako magiging kaniman. Ngunit, ngunit inaalala ko ang mga sumpa ko sa'yo. Ah, Tama ay sintakas. Lakas ng mga. Hindi magtatagal. Sumunod na. Pagtapos. Maria. Paalam. Pabili po ang inyong buhay. Itago ko yun sa
sa bahay ng aming kaibigan sa Matulog. Doon ako'y maninirahan sa natitira araw nito. Kayo ba yan? Maraming kaibigan sa Espanya. Sigurado ako na matutulungan nila sa kaso, sa inyong kaso. Now then is Mandalay. Pagkat maaari ikay maging masaya, hindi ako yun. Kasi na kaya nila ang pagkahalan. Pero hindi mo kayo. Pag hindi na kayo nila. Bakit ka na pa rin dito? Ang nagrarasyon lamang mo ng damo para sa umatura. Tuloy! At huwag kang magpapasakay ng kahit sino sa iyong bangka. May isang bilangguang nakatakas. Yan naman. Hindi naman pwede sa inyo. Maaari ay tutulong sa kanila. Hindi, tama ka. Tama ka sa inyo. Uy, sinusundan pa rin tayo. Nagsisisi. Pumalis na nila sa inyo. Kapag naman tayo sa Pilipinas. Doon! Nandun siya! Bumalik ka doon! Nandun! Ren! Kailangan kong sino ito. Bakit ka natatakot ito? Hindi mo ba inaasahan pumunta ako dito para lang makita yung kasal? Alamig ako man. Namuwat lang. May sakit ka ba ano? Gawal ka ba ng tungala sa akin? Halika, upo ka rito at sabihin mo sa akin kung bakit mo naman. Alala mo ba dati yung bata ka? Malagi kang, anak, bakit ka umiiyak? Nag-away ba kayo ni Naras? Huwag mo pagkitin yung pangalan na yun! Jesus, kung may patay ka. Ano kung maaari mo inasawa? Nung siya'y buhay pa, nais ko pang magtiis. Okay ba? Okay ba ka? Ngunit ngayon siya'y patay na. Sana ako natuto kong magpatay. Para bumuha ka sa kaso. Sabay pinamaka mo ng puso. Anak, patawarin mo ako. Magpilit siya sa isang kasunod, hindi ko pati. Ngayong siya'y patay na. Ang kumbento o kamatayan na lang ang natitira para sa akin. Mahal niyo ba talaga ako? Kung gayon, nais ko magmumukha. Magunga? Magunga? Anak, magkugustoy ko pang makita kang sawi sa buhay kaysa sa loob ng monasteryo. Kumbento o kamatayan? Kumbento o kamatayan! Maria, hindi mo makakaya isang araw sa loob ng monasteryo! Kumbento o kamatayan! Diyos ko, Diyos ko! Ako ba yung pinarurusahan? Nalayo mo kasi dapat ipanilang. Nalalaman niyo ba kung nasaan ang aking ina? Yung ina? Ang pangalan niya po ay Sisa. Ay, yung baliw yung paikot-ikot sa bayan. Nakikilala niyo po ba si Justine? Pasensya na yun, wala akong kilala ko siya. Ganun po ba? Ay, pero dun sa bayan ng Aperes, pinanilitin ako mga abit. Totoo po ba yan? Salamat po.
Ina! Gumising po kayo, Ina! 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 Ikaw ba, anak? Ano bala kong gawin? Ililibig ko po siya. Siyempre na, sa bahay. Wala po akong pera. At hindi pa payag ang tura. Pasensya ka na. Hindi pa ito magtulungan. Sa lumang araw na ako. Paligo-ligo. At wala na ako kami. Ako'y mamatay na rin. Kumuha ka ng troso sa gubat. At ilagay mo ang bakal namin. Silman mo hanggang sa kami na po. At mabuhay ka ron. Kunin mo ang ginto. Sa'yo na yun. Mag-aaral ka! Namamatay ako. Nung hindi man lang nakikita ang bukod ni Wayway ng kanilang bayan. Kayong makakita! Batiin niyo ito at huwag ipulit ang mga nasa dilim ng gabi. Bakit pa ba tayo nandito? Wala naman tayo dito, di ba? Bilis! Alis na tayo! Ano? Ano nakita mo? May multo! Multo? Ayun ba? Hindi yung multo. Maganda siyang bilhin. Alis na tayo! Magandang Wala araw. ko! Makulit na siya! Nainumin na po ba? Maawa kayo! Ipagpamalamin ko ako. Kailangan ko na po umalis. Magandang araw po sa inyo. Inumin niyo na po ang gamot niyo. Aking Maria Clara, hindi mo pa ba ako natutong mahalin? Aking Maria Clara. Christian Vincent bilang Tinente Guevara at Don Filipo, Lara Lau bilang Aling Doray, Gabi Chan bilang Tita, Jan Guzman bilang Camillo, Paulo Pineda bilang Christine, at Carlo Castro bilang Pedro. Vince Cabral bilang Kapitan Tiago, Fidel Mariano bilang Tasha at Don Tiburcio, Christian Isho bilang Doña Consolacion, Sean Carino bilang Alvarez at Aquino Nicol bilang Don Gabi. April Madaher bilang Tia Isabel, Answer bilang Padre Sandy, Gawin Coronel bilang Padre Sibila, Pietro Barangayong bilang Alfonso Linares, at sabi ng siya na ito sa mga kasama sa bahay nila. Si Yusuf bilang si Padre Damoso. Si Aquino bilang Elias.
ang kamailan ng 2021 nag-handout ng Tolling Metafe. Salamat po!